Hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ng matinding sigalot ang dalawang magkakamping bansa na Canada at ang Amerika. Nang dahil nga po yan sa pagpataw ng napakataas na taripa ni President Donald Trump sa Canada. Saan po hahantong ang mga pangyayaring ito between Canada at ang Amerika? At ano nga bang hakbang ang gagawin ng Canada para matapatan ang ginawa na to ni President Trump sa kanila? Ang video ng ating gagawin ng reaction video mula po kay Maharlika TV. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link. At huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Everything is on the table. Yan ang mga salitang binitawan ng Prime Minister ng Canada noong February 24 nang magpahayag ito na ang Canada ay magpapatuloy sa kanilang mas matinding hakbang sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, inihahanda na ng Canada ang pagpaparusa sa Russia. At ang matindi rito, gagawin nila ito gamit ang mismong pera ng Russia. Nagulantang ang US sa hakbang na ito ng Canada. Ngunit ano ba talaga ang plano ng bansa? At ano ang magiging epekto ng mga desisyong ito sa Ukraine? Nagsimula ang lahat sa isang pangako. Noong February 24, nagtipon-tipon ang mga lider mula sa iba't ibang bansa para sa isang Peace and Security Summit na ginanap sa Kiev. Isa sa mga lider na dumalo ay ang Canadian Prime Minister na si Trudeau, kung saan nagpahayag ito ng isang mahalagang anunsyo upang markahan ang ikatlong anibersaryo ng pagsisimula ni Putin ng kanyang tinatawag na Special Military Operation. $5 billion na tulong sa Ukraine ang agad binanggit ng Prime Minister. Grabe, $5 billion, no? Sobrang laki. Yan daw ang ibibigay na tulong at pondo ng Canada. Pero kasasabi lang po kanina, no, si intro po ni Maharlika TV na mismong galing po sa pera ng Russia ang itutulong po ng Canada dito sa Ukraine. Base kay Trudeau, mga kapatid, ang digmaan sa Ukraine ay hindi isang labanan na hinihiling, pinasimulan o inanyayahan ng Ukraine sa anumang paraan. Ang mga pahayag na ito ay isang direktang sagot sa pahayag ni Pangulong Donald Trump ng US na tila sumusuporta sa mga pahayag ng Russia. Ang Ukraine ang nagpasimula sa 3 taong digmaan laban sa Russia. Noong February 2024, nagbigay ng parehong pahayag si Vladimir Putin ng Russia. Sinabi nito na hindi umano sila ang nagsimula ng digmaan noong 2022. Sa halip, ang Ukraine ang talagang nagpasimula ng digmaan noong 2014. Ang layunin lamang daw ng Russia ay tapusin ang digmaang ito. Ngunit tinututulan ng Canada ang paglalahad ni Putin ng dahilan sa kanyang pagsalakay sa Ukraine, kung saan sinabi nito na nais lamang ng Russia na magpalawak ng teritoryo at kontrolin ng Ukraine. Kasabay nito ay tinatanggi rin ng Canada ang kamakailang pahayag ni Donald Trump na si Zelensky ang nagpasimula ng digmaan. Sa summit sa Kiev, malinaw na sinabi ng Prime Minister Justin Trudeau na ang digmaan sa Ukraine ay isang digmaang nagsimula sa iisang dahilan lamang, ang burahin ang kasaysayan ng Ukraine at palawakin ang imperyo ng Russia. Kanino kayo maniniwala at sino ba talaga ang simula ng giyera between Russia at ang Ukraine? Ang Ukraine po ba o ang Russia? Comment down below. Ngayon, mga kapatid, bilang tugon sa hidwaan, nakahanda na ang Canada na magpadala ng $5 billion na tulong sa Ukraine. Pero ang twist, walang pera na manggagaling direkta mula sa Canada. Sa halip, gagamitin ng Canada ang mga pondo mula sa mga ari-arian ng Russia na kinumpiska at na-frozen sa loob ng kanilang teritoryo mula nang magsimula ang digmaan ni Putin. Grabe yung galawan na to ng Canada, no? Pero ang malaking tanong, bakit ngayon lang, no? Bakit ngayon lang naisip ni Trudeau yan, no? Yung Prime Minister ng Canada, bakit ngayon niya lang naisip na gawin yan? Para sa akin po, no, parang ang lumalabas po dito, parang napaganda pa yung pagpataw ng malaking taripa ng Amerika sa Canada. Dahil nagkaroon ng gantong idea itong leader ng Canada na suportahan ang Ukraine, no? Dahil ginamit na nila ngayon ang naka-freeze na asset, no, ng Russia doon sa Canada. Kumbaga parang naipush pa nito ni President Trump na gumawa ng ganito ang Canada dahil sa sigarot nilang dalawa. At syempre, pati po ang European Union o ang NATO ay gumagawa na rin ng hakbang para ponduhan ang Ukraine. Dahil alam po natin na itong si Donald Trump o ang presidente ng US ay umurong na po para ponduhan ang Ukraine. Kumbaga, nakita po natin dito yung magandang epekto, no? Kumilos din sila. 'Di ba? Nagkaroon din sila ng idea para tumulong sa Ukraine. 'Di ba? In hindsight po, no, medyo napaganda pa po na hindi lang yung Amerika ang bumubuhos ngayon ng tulong sa Ukraine.
Di ba po? Ang negative side naman po nun ay syempre nagkakaroon po ng matinding hidwaan ngayon ang Canada at ang Amerika, pati na rin ang NATO sa Amerika. Kaya either way po ay meron pong good side talaga dito at meron pong bad side sa pangyayari. Ibig sabihin, magkakaroon ng kakayahan ng Ukraine na lumaban laban sa Russia gamit ang sariling pera ng Russia. Hindi pa rin nagtatapos mga kapatid, lalala pa ang... Parang ano no, ang ginawa dito ng Canada no sa Russia, ginisa sila sa sariling mantika. 'Di ba ginagera ng Russia ang Ukraine pero sariling pera ng Russia ang ginamit na pondo ng Canada para suportahan ang Ukraine. How ironic, grabe po no. Ginisa sa sariling mantika dito ni Trudeau itong Russia. Sitwasyon para kay Putin dahil ang $5 billion na inihahanda ng Canada na ipapadala sa Ukraine ay simula pa lamang. Hindi ito ang pinakamataas na halaga na maaaring ibigay ng Canada mula sa mga frozen assets ng Russia. Ito ay isang paunang bahagi lamang ng kita mula sa mga ari-arian na iyon. So, pwedeng maubos o ubusin ng Canada ang naka-freeze na asset ng Russia doon sa Canada at isuporta sa Ukraine. Ano kaya ang gagawing hakbang dito ng Russia? Siyempre hindi sila papayag basta-basta niyan. Magre-retaliate siyempre ang Russia niyan. Siyempre inuubos ang kanilang asset, no? Naka-freeze na asset nila sa Canada. Ano kaya ang gagawin dito ni Vladimir Putin? Sa mga susunod na taon, nangako ang Canada na ibibigay nila ang lahat ng mga pag-aari na konektado sa mga oligarka at gobyerno ng Russia sa Ukraine. Grabe. At patuloy nitong hinihikayat ang mga Europeans na gawin din ang parehong hakbang sa mga Russian assets na kanilang na-frozen. Nako, iyari ka ng Russia kung gantong gagawin lahat ng mga bansang yan. Mauubos ang resources siyempre ng Russia dahil sa gagawin na to ng Canada at pag sumunod pa po ang mga nasa dito o sa mga nasa European country, no? Yari ang Russia pero sa tingin ko sa ugali ni Vladimir Putin meron siyang gagawing matinding hakbang para pigilan o para makounter ang ginagawa na to o gagawin na to ng Canada at iba pa pong bansa dyan sa Europeo. Inilaban din ng Canada na kahit nasa pinakamaliit dapat ay ibigay ng mga bansang ito ang interes na kinita mula sa mga ari-arian sa Ukraine. Sa madaling salita, marami pang tulong ang darating. Bagamat ang $5 billion mula sa Canada ay isang napakalaking halaga, ngunit ito ay isang patak lamang kumpara sa $300 billion na halaga ng mga sovereign Russian assets. Grabe, $300 billion po pala ang naka-freeze na asset ng Russia. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, no? Kapag ang isang bansa ay nagsimula ng gera, mapiprease ang mga assets, no? Sa lahat ng mga nag-investment nila sa iba't ibang bansa. Mapiprease po yan, hindi po pwede nilang gastusin o i-withdraw yan. Kasi po kayo yung o sila ang nagsisimula ng gulo. Ganun po yun, mababankrupt sila, magpo-pull out ng mga investor ng iba't ibang bansa. Hindi po sila makakagalaw ng ayos, babagsak ang ekonomiya. Ganun po ang mangyayari. Kaya ito na po ang naging strategy ngayon ng leader ng Canada, no, na mismong ang pondo ay ibibigay sa Ukraine na mismong galing pala sa pondo o sa assets ng Russia. Grabe. Na-frozen sa mga Western banks. Ang $300 billion na ito ay kumakatawan sa halos kalahati ng kabuuang reserba ng Russia na $612 billion na nakatago sa mga foreign currency at ginto noong December 2023, kung saan kontrolado ng Canada ang isang malaking bahagi ng mga ari-arian na iyon. Ayon sa Reuters, ang Russia ay kasalukuyang may hawak na $19 billion sa mga dolyar ng Canada. Wow. Ibig sabihin, mayroong mahigit $14 billion pa sa mga frozen na mga ari-arian ng Russia na maaaring ipamahagi ng Canada sa Ukraine. Pero ang tanong, legal kaya yan? Na syempre hindi yan pag-aari ng Canada eh. Legal kaya yun na pwede nilang galawin yun? Yung mga assets na yun. No, comment down below po sa mga nakakaalam po, no, sa mga analyst po dyan, sa mga nakakaalam po sa mga ganyan. Mag-comment po kayo sa baba kung sa loobin nyo kung pwede pong gawin ba talaga yan ng leader ng Canada sa Russia. Nang nabanggit natin kanina, hinihikayat ng Canada ang Europa na sundan ang kanilang hakbang at simulan ang paggamit ng mga na-frozen na ari-arian ng Russia upang suportahan ang Ukraine. At hindi ito nag-iisa sa panawagang ito. Isang araw bago ang anunsyo ni Trudeau, hinikayat ng Estonia ang mga kasamahan nito sa European Union na gawin din ang parehong hakbang. Grabe, ito na nagsunod-sunod na, no? Domino effect na po yan. Kung totoong pwede nilang galawin ang assets, no, yung naka-freeze na assets ng Russia,
ay naku, tapos ang career dito ng Russia, no? Ginisa sila sa sarili ng mantika talaga dito. Noong February 23, nagpadala ang Baltic country ng isang discussion paper sa mga kasosyo nito sa EU at plano nitong talakayin ang isyo sa isang pagpupulong na ginanap sa parehong araw ng pahayag ni Trudeau. Pinuri ng Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna ang desisyon ng Canada. Tinawag niyang isang hakbang sa tamang direksyon ang paggamit ng windfall profits. Ang karamihan ng mga frozen na ari-arian ng Russia ay hawak ng mga bangko sa Europa at Britanya. Mula sa kabuang $300 billion na na-frozen na ari-arian, $207 billion ang ininvest ng Russia sa euro. Grabe. Makakawala ng mga bansang EU ang perang ito. Halos doblehin ito ang $138.57 billion na dito po natin makikita na napakayamang bansa po pala talaga ng Russia. Napakalaki po ng assets nila sa buong mundo. Hindi lang po sa kanilang bansa, ay sa iba't ibang bansa pa po sa Europa at syempre sa Canada. At meron din po yan malamang sa Amerika. Grabe ang yaman ng Russia. Itulong na nila sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Ang Russia ay may hawak na humigit kumulang $37 billion sa British pound assets na kung pakawalan ay maaaring magdala sa kabuang kontribusyon ng Europa ng $244 billion. Isa itong malaking dagok sa mga ambisyon ni Putin. Ang mga panawagan ni Trudeau at ng Estonia na gamitin ang mas epektibo ang mga na-frozen na ari-arian ng Russia ay kasalukuyang hindi pa umuusad. Gayunpaman, hindi ito magiging hadlang sa Ukraine. Kasi para sa akin yan, di ba, skeptical din ako dun kung pwede talagang gamitin yan ng Canada Kasi hindi nila pera yon, di ba? Naka-freeze na asset ng Russia, no? So sinasabi dito ni Maharlika TV ay hindi pa po umuusad to, no? Hindi pa po nila ginagawa. Di ba, balak pa lang o nakaplano pa lang na gawin nila yon para ipondo po mismo sa Ukraine. No, pero comment down below po sa mga nakakaalam diyan. Pero sa akin, para sa akin po, no, skeptical ako dito kung magagawa yan ng Canada at ng iba pa pong bansa na merong asset na to ng Russia. Dahil malapit nang tumanggap ang bansa ng $5 billion na pondo na maaari nitong ilaan sa kanilang lumalagong industriya ng armas. Pagtungtong ng 2024, tinatayang nasa 500 arms producer ang nagpapatakbo sa Ukraine na may kabuuang 300,000 na mga manggagawa. Ang donasyon ng Canada mula sa mga na-frozen na ari-arian ng Russia ay magkakaroon ng malaking epekto sa research and development para sa mga producer ng armas na ito. Tama, napakalaking impact niyan, $5 billion, di ba? Malaki ang tulong niyan sa Ukraine at kung susunod pa po yung mga ibang bansa na merong hawak na assets ng Russia, ay napakalaking tulong din po yan syempre sa Ukraine. Malaking impact po yung ginawa dito ni President Trump, no? Kundi po niya ginanyan ang NATO at ang Canada, ay hindi makakaisip ng ganito yung Canada na gawin yung mga ganyang bagay. Dahil syempre, kumbaga sa tingin ng Canada ay nilalamangan sila ng Amerika, kaya kina-counter po nila yung ginagawa ngayon ng Amerika na parang sinasabi ngayon ng Canada, hindi lang kayo ang may kakayanang tumulong sa Ukraine, pati kami. 'Di ba? Ang tanong ko nga po, no, bakit ngayon lang nakaisip ng ganyan ang Canada? Dahil nga ba sa panlalamang sa kanila ng Amerika? Parang nagkaroon pa po ng positive yung ginawa dito ni President Trump, no? Ibig sabihin, mas maraming armas ang magiging available para sa Ukraine upang palakasin ang kanilang depensa laban sa Russia at siyak na magiging isang malaking pagkabigla ito kay Putin. Habang nahaharap naman ang Amerika sa sarili nitong mga isyo, hindi pa tapos si Trudeau sa kanyang mga anunsyo. Ang $5 billion frozen Russian assets na ipinagkaloob ng Canada sa Ukraine ay naging headline sa Kiev Peace Summit. Ngunit mayroon pang ibang ibinahagi ang Prime Minister. Hindi pera mula sa Russia ang matatanggap ng Ukraine. Makakatanggap din umano sila ng mga sasakyan at isang grant mula sa Canada. Ang mga detalye ng grant ay nagpapasiglab si Trudeau, no, para ipamukha sa Amerika o kay Donald Trump na hindi lang sila ang pwedeng magbigay ng ganun kalaking suporta sa Ukraine. Parang sinasampal sa mukha ni Donald Trump na kami rin kaya namin tumulong ng ganyan sa Ukraine, hindi lang ikaw, hindi lang ang bansa nyo. Kaya hinihikayat na rin ito ni Prime Minister Trudeau yung ibang bansa na gawin din yung kanyang ginagawa para tulungan ang Russia. Ang Ukraine. Grabe. Ilimitado pa. Ngunit malinaw na ito ay gagamitin upang tulungan ang Ukraine na mapabuti ang kanilang seguridad sa enerhiya, lalo na sa harap ng patuloy na mga pag-atake ni Putin sa power grid ng Ukraine. Tungkol naman sa mga donated na sasakyan, ginamit ni Trudeau ang Kiev Summit upang mangako ng 25 LAV-3 para sa Ukraine. At mga light armor vehicle na ito kahawig ng mga mini-tank.
Grounded po yung mic ni Maharlika TV. Hindi po sa akin yun, sa kay Maharlika TV. Medyo masakit po sa tenga. Pasensya na po kayo. Ay magbibigay sa Ukraine ng malaking kakayahan sa mobility at firepower sa larangan ng digmaan. Ang mga LAV-3 ay kayang umabot ang bilis ng 62 miles per hour at nakakapaglakbay ng hanggang sa 280 miles bago nangangailangan ng refueling. Kaya rin lang tumawid sa mga trench na may lalim na 6.5 feet, isang mahalagang tampok dahil sa pagdepende ni Putin sa mga taktika ng trench warfare. Bawat LAV-3 ay nilagyan ng M242 Bushmaster 25mm na kanyon at isang CJ7 62mm Koshel machine gun na parehong nagpapaputok ng standard NATO rounds. May option din ang Ukraine na magdagdag ng 76mm smoke grenade dischargers para sa mga evasive maneuvers, pati na rin ng MAG-58 turret-mounted machine gun upang dagdagan ang firepower. Ang naturang mga sasakyan ay may mga thermal sights na nakakabit sa mga periscope at viewing ports para sa driver, commander at gunner na tinitiyak na ang LAV-3 ay magiging epektibo sa gabi gaya ng sa araw. Bilang karagdagan, ang LAV-3 ay may kasamang integrated GPS, digital compass system, BHF at Harris high-frequency radios at isang automatic warning system na idinisenyo upang labanan ang mga karaniwang laser threat sa larangan ng digmaan. Maliban sa mga LAV-3, magbibigay din ang Canada ng 2 combat support vehicle sa Ukraine. Tumodo yung suporta ngayon ng Canada sa Ukraine. Kumbaga nagpapasikat itong leader ng Canada. Well, dapat lang na sila naman ng tumulong sa Ukraine dahil mula sa poll, alam po natin yan, na ang Amerika po ay todo suporta sa Ukraine, nang walang kapalit, di ba? Pero ngayon kasi ang diskarte ni President Trump, na yun nga, na may mineral deal para hindi naman puro, di ba, kabiglang ang Ukraine. Alam natin na mahirap na bansa o talagang hindi kayang masustain ng Ukraine ang kanilang gera laban sa Russia. Pero syempre, kailangan talaga ng ganun. Dahil ang Amerika po ay mulat sa pool ay nagbibigay ng napakalaking bilyong-bilyong dolyar na pondo dito sa Ukraine. At dapat lang naman na ang ibang bansa na nakasuporta sa Ukraine, ang sila naman ang magbigay ng matinding pondo o bilyong pondo dito sa Ukraine. Hindi lang dapat sumasandal ang Ukraine sa Amerika. Ganun po yun, Kaya medyo napaganda pa ang ginawa na to ni President Trump para magising itong mga kaaladong bansa rin ng Ukraine na sila ay pondohan at tulungan. Higit pa rito, magbibigay din ang Canada ng pagsasanay sa Germany para sa mga sasakyan na ito upang matiyak na magagamit ito ng husto ng mga tropa ng Ukraine. Bilang karagdagan sa 5 billion na frozen assets ng Russia, ipinangako rin ni Trudeau na magbibigay ang Canada ng isang landing system para sa F-16 fighter jets ng Ukraine, pati na rin ang 4 na flight simulators na nakatune para sa mga jet na ito. Mahalaga sa Ukraine ang mga simulators. Natutulungan ito ang bansa na magsanay ng mas maraming piloto para pamahalaan ang 61 sa mga F-16 na ipinangako ng ilang European allies. Kasama sa military aid package ng Canada ang mga bala, first aid kits at mga drone camera components na magpapatibay sa mga pagsisikap ng Ukraine sa depensa. Bilang karagdagan, ipinangako ni Trudeau ang pagpapatuloy ng mga training programs para sa mga tropa ng Ukraine. Sana lang lahat ng mga pinapangako na yan ng leader ng Canada ay matupad. Dahil syempre aasa dyan si Zelensky sa tulong na yan ng Canada. Grabe po kasi yung promise niya, Ilang bilyong dolyar yan at mga ganyang mga armas at mga sasakyan pandigma ang kanyang pinapangako. Sana wag mabigo ang Ukraine dahil kailangan po ng Ukraine yan. Dahil hindi po talaga nila kakayanin ng Russia kung tutuusin. Kung walang tulong ng mga pondo at mga suporta ng mga kaaladong bansa ng Ukraine. Na tinitiyak na sila ay handa sa pagtatanggol ng Western-led world order laban sa pagsalakay ng Russia. Ngayon mga kapatid, kung naging masigasig ang Canada na suportahan ng Ukraine at labanan ng Russia, tila iba naman ang naging pananaw ni Donald Trump ng Amerika. Ang Pangulo ng US ay mayroon ng tensyonadong relasyon sa Canada. Bago pa man siya naupo sa pwesto, inangkin na dito na dapat gawing ika-51 na estado ng US ang Canada. Pinapakita rin niya ang patuloy na hindi pag-aalam sa Prime Minister ng Canada, kung saan tinatawag niya ito bilang gobernador sa halip na Prime Minister tuwing may pagkakataon. Bagamat maraming nagsasabing biro lang o hindi seryosong pahayag ang mga sinabi ni Trump, ngunit nagbibigay ito ng ilang pananaw kung paano tinitignan ni Trump ang isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika. Nagbanta rin si Trump sa Canada ng mga taripa, bagamat pumayag siyang ipagpaliban ang mga taripang ito noong unang bahagi ng Pebrero bilang tugon sa pagpapataas ng seguridad sa border ng Canada. Well, ito po yan, tatalakayin din natin yan pagdating po dyan sa pagpataw ng taripa.
dito po sa Canada, no. Pinagpaliban nga po talaga ni President Trump yan. Ito po yan, panoorin po natin, no. Sa April pa po ipapatupad ang taripa sa sa Canada at sa Mexico. Ipinagpaliban nga ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng karagdagang taripa sa mga produkto mula Canada at Mexico. This USMCA exemption you're essentially announcing today for this 1 month. It's just a modification short term because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Would you consider the same sort of exemption or pause for the auto tariffs you're talking about next month? We're not looking at that, no. No, we're not looking at that, no. No. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng ginawang pag-uusap ni Trump at Mexican President Claudia Sheinbaum at ang negosasyon ng pagitan ng mga opisyal ng Canada at US. Sinabi ni Trump na pumayag ito na hindi magbabayad ang dalawang bansa base na rin sa United States, Mexico, Canada Agreement o USMCA. Diba binigyan pa rin sila ng palugit nito ni Donald Trump, no? At hindi basta-basta pinatupad. Kumbaga itong si leader ng Canada ay Gina G, no, dahil sa ginawa na to. At galit na galit talaga dahil grabe nga naman yung 25%, pero nakita niyo naman may palugit. No, hindi agad-agad na pinatupad ni President Trump. Malamang sa April pa po ito ipapatupad ng Amerika. And I spoke to the President of Mexico, a wonderful woman today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. Nagkasundo na po pala, no, ang Mexico at ang Amerika. Ang Canada kaya, syempre alam na natin na ma-pride din niyang si Trudeau, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, no, sana magkasundo pa rin tong dalawang bansa to dahil matagal na po silang magkakamping bansa. Sana po hindi po masira ang kanilang matagal na pinagsamahan. Dahil ito po, no, yung Mexico ay okay na po sila ni President Trump. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they were working much harder lately. Do you notice that? On people coming in and drugs, and we made tremendous progress on both. Doon kasi naratel ang Pangulong Trump, no, doon sa fentanyl na lumalaganap na fentanyl po sa kanilang bansa. Yung sinasabi niya nga po na galing ng China, Canada at ng Mexico, kaya tinataasan niya po yung taripa ng mga bansang yan dahil napepeste po ang kanyang mga mamamayan dahil po sa fentanyl. Ang dami pong nawalang buhay po dahil po sa fentanyl, no. Kaya ganyan po yung galawan ngayon ni Donald Trump. Ang USMCA ay siyang kasunduan na isinulong ni Trump sa kanyang unang termino. Ito ay nangangahulugan na isang free trade zone ang tatlong North American countries. Kinasalamatan ni Sheinbaum si Trump dahil sa pagrespeto sa USMCA, kung saan iginiit nitong lahat ng mga produkto mula sa Mexico ay sakop ng nasabing kasunduan. Talagang okay na ang Mexico, no, saka ang Amerika. Ang Canada sana sumunod na rin dahil pangit talaga na tingnan na naging magkalaban sila bansa samantalang sobrang close po yung bansang yan, yung Canada at ang Amerika. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Recuerden que él anunció que el 2 de abril va a anunciar tarifas, le llama él, aranceles le llamamos nosotros, a todos los países del mundo. Entonces nos pone a México dentro de ese acuerdo internacional o de la decisión que va a tomar, más que acuerdo, porque es una decisión de ellos, pero nos pone dentro igual que a cualquier otro país del mundo, no con lo que estaba haciendo ahora que finalmente nos excluía. Yeah, that finally excluded us, in-exclude sila yung Mexico. Nasa pag-uusap din po talaga yan, di ba? Ganun lang po, dapat pag-usap-usap yung mga leader na yan, hindi rin pabugso-bugso. At yun nga, itong Canada, sana ay sumunod na rin. Magbaba na rin sila ng kanilang mga pride. Pero ito na nga, nagsimula na rin yung Canada, no, na magmalaki. No, kumbaga, hindi lang kayo ang kayang tumulong sa Ukraine, kami. Kahit wala na kayo, parang ganun po yung ginagawa ni Trudeau, di ba? Parang nagmamalaki siya sa Amerika na hindi lang kayo yung malakas, kami rin. Mayroon din kaming mga matitinding assets at kaya din namin suportahan ng Ukraine. Parang ganun. Pero sana po mahilot pa po ito yung pagsasama ng Canada at ng Amerika dahil matagal na po silang magkakampi at hindi po magandang tingnan na silang parehas na neighboring country ay mag-aaway. Podemos no estar de acuerdo.
Maipatutupad lamang ang nasabing taripa sa darating na April 2. On this, steel and aluminum tariffs are due to kick in next week on Canada, Mexico, and every other country. Are those going to be modified as well? No, those aren't modified. Those are happening next week, and the big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. Ayun lang po, no, balik na po tayo dito sa sa video ni Maharlika TV para masubaybayan pa po natin ang nilalaman ng video niya. Ngunit ang kanyang retorika ay nagsimula ng muli. Malapit nang magtapos ang buwan ng pag-post na ito at iniklara na ni Trump na ang mga taripa ay magpapatuloy ayon sa plano noong February 24. Kung ipapatupad, aabot sa 25% na taripa ang magiging epekto sa karamihan ng mga kalakal na ina-export ng Canada papuntang US. Hindi natin dapat kalimutan na si Trump ay sinusubukang iposisyon ang sarili bilang tagapamagitan ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Yun po yung matagal ko na rin sinasabi, no? Malakas ang Amerika, number 1 sila. Yun po ang goal ng Amerika na mamagitan sa mga bansang nag-aaway. Diba? Ganun po yung ginagawa talaga ni Donald Trump dito na mamagitan siya para tumigil ang putukan dyan sa Ukraine at sa Russia. Na medyo hindi nga sila nagkasundo ng Zelensky na sinasabi nila na merong pagpambabastos na nangyari doon. Kaya nawala ng gana itong si Donald Trump dahil ang pinupunto dito ni President Trump na kailangan pumayag ni Zelensky para magkaroon ng tigil putukan. Kasi pag hindi siya tumigil o hindi siya pumayag, no, naghuhudyat siya ng World War III. Yun po yung pinupunto dito ni Donald Trump. Kaya sana ay magkasundo rin ang Ukraine at ang Amerika at yun nga magkaroon na po ng tigil putukan diyan sa sa between Ukraine at ng Russia. Kaso nga lang po itong Canada ay umi-eksena at nagpapalapad ng papel, no? Parang kinakalaban din talaga nila ng matindi ang Amerika. Hindi po natin alam kung saan pupunta po ang usaping to, pero let's hope for the best para po sa kapayapaan ng buong mundo. Nakipag-usap na siya kay Putin sa Saudi Arabia. Nakapansin-pansing iniiwas ang Ukraine sa usapan. Umabot pa nga sa punto na sinisi nito ang Ukraine sa pagpapasimula ng digmaan at tinawag pa si Zelensky na isang diktador. Sa isang press conference sa White House kasama si Pangulong Emmanuel Macron ng France, tumanggi rin si Trump na tawaging diktador si Putin na nagpapahiwatig na mas pinaburan niya ang panig ng Russia kaysa sa Ukraine. Sa kabaligtaran, ang Canada ay mas matatag na nagtataguyod ang sariling posisyon. Ang desisyon ni Trudeau na i-unfreeze ang $5 billion na mga Russian assets para ipadala sa Ukraine, pati na rin ang pinakabagong military aid package ng Canada, ay nagpapakita na tinututulan ni Trudeau ang mga hakbang ni Trump. Kapag ito ay totoong nangyari na pag ginalaw ng Canada, ito po pumasok lang bila sa isip ko, no? Kapag totoong ginawa yan ni Trudeau na ginalaw niya ang naka-freeze na assets ng Russia at ipinundo sa Ukraine, magkakagulo po ng matindi. Yun po yung matinding prediction ko dyan. Dahil syempre hindi nila pera yun eh. 'Di ba? Maiinsulto ang Russia kapag ginawa po yan ng Canada na pondohan nila ang Ukraine ng sariling pera ng Russia. Lalo pong magkakagulo dyan at baka po pati ang Canada ay ma-involve na sa nangyayaring kaguluhan na yan between Ukraine at ang Russia. Baka pati ang Russia ay atakihin na rin ng Canada. Yun lang po ang pumasok bila sa isip ko kasi po para sa akin talaga, no, hindi po papayagan basta yan ng Russia kasi pera po nila yun, di ba po? Parang igigisa mo nga sila sa sarili mong mantika, di ba? Dahil sarili mong pera ang ipopondo sa kalaban mong bansa, sa ginigera mong bansa, di ba? Real talk po yan. Habang tila mas pinapalakas ni Trump ang ugnayan niya kay Putin, malinaw na ang Canada ay tumutungo sa kabaliktaran na desisyon. Ipinaglalaban nito ang Ukraine at ginagawang lahat ng makakaya upang hadlangan ang mga pagsisikap ng Russia. Ang mga pahayag ni Trudeau tungkol sa pera at mga light armored vehicles na ipapadala sa Ukraine ay nagpapakita na ang Ukraine ay mayroon pa rin isang napakahalagang kaalyado sa isang panahon kung kailan sila nahaharap sa pressure mula sa Estados Unidos. Well, sa tingin ko ngayon lang naman eh. Ngayon lang yung naisip ni Trudeau yung mula nung nagkaroon sila ng sigalot ng Amerika, di ba? Ngayon lang natin nabalitaan yan na may ganyang matinding suporta ang gustong gawin ng Canada. At hindi pa nila sariling pera yung gusto nilang ipondo sa Ukraine. Pera pa yun ng kalaban ng Ukraine, di ba? Sa tingin ko, mas maganda siguro kung magbibigay ng suporta ang Canada sa Ukraine. Sana gamitin nilang nila yung sarili nilang pera. Kasi ako po nakikita ko po talaga, no, kapag ginawa yan ng Canada, nang ginamit nilang pera mismo ng Russia para suportahan ng Ukraine,
mas lalo pong magkakagulo at manggagalaiti ang Russia. Siyempre pera po nila yon, no? Kasi hindi po talaga ako naniniwala na basta papayag lang ang Russia na gawin ng Canada yan. Malaking insulto po sa kanila yan. Sa tingin ko, pag ginawa ng Canada yan, sobrang gugulo lalo ang sitwasyon dyan. Hindi naniniwala ang Canada na sapat na ang isang ceasefire at hindi rin ito papayagan na magtulungan ang Russia at ang US upang makabuo ng isang kasunduan sa kapayapaan na pabor kay Putin, kung saan hindi ito ang inaasahan ni Putin ang mangyari. Well, sa akin, kung tigil putukan, magkakaroon ng kapayapaan dyan. Ang dami na rin buhay na nawala, di ba? So be it. Di ba, basta may kapayapaan, yun po yun. Kaso nga lang, syempre, may mga sari-sariling pride din po mga bansa eh. Lalo na po ang leader ng Ukraine at ang leader ng Russia. Pare-pares po silang may mga pride. Syempre, marami na rin buhay ang nawala. At syempre, itong Ukraine din, talagang nawasak din ng matindi. Naapektuhan ng matindi. At dati nga, di ba, nung simula pa ng gera ay umiiyak na nga po yan si Zelensky noon na humihingi ng tulong. Dahil hindi talaga nila kaya ang pag-atake ng Russia. Well, sana po, no, yung pinakamatinding gusto natin mangyari dito ay magkaroon po ng kapayapaan at matigil na po ang digmaan na yan between sa Russia at dyan sa Ukraine. Inaasahan ni Putin na kapag makakakuha siya ng kahit kaunting suporta mula sa US, makakamtan na niya ang isang kasunduan sa kapayapaan na pabor sa Russia. Ngunit dahil sa mga naging hakbang ng Canada na hadlangan ang kanyang plano, nagiging patas ang sitwasyon at malamang hindi na ito papabor sa Russia at marahil ang posisyon ng Canada ay nagsisimula ng magkaroon ng epekto kay Putin. Mayroon pang isang maliit na aspeto ang hindi natin natalakay mga kapatid. Naalala mo ba ang quote na ginamit natin sa simula ng video? Ang katagang sinabi ni Trudeau na everything is on the table. Ang komentong ito ay hindi tumutukoy sa pag-unfreeze ng Canada ng $5 billion mula sa mga assets ng Russia o ang pagpapadala ng isang bagong round ng military aid sa Ukraine. Sa halip, ito ay tugon sa isang simpleng tanong mula sa mga reporters na kung handa ba daw na magpadala ng mga sundalo ang Canada sa Ukraine. Hindi tinukoy ng tanong kung ang mga sundalong ito ay magiging bahagi ng isang peacekeeping force o kung ang military ng Canada ay lalaban kasama ng Ukraine. Di ba? Yung sinasabi ko, di ba, bakit ngayon lang? Samantalang yung America all-out support noon pa. Di ba? Kung kailan lang nagkaroon ng hidwaan ng Amerika at ang Canada, doon lang gagawa ng ganyang moves o dyan lang bubuhos ang matinding tulong ang Canada. Sa Ukraine, bakit? Di ba? Kung talagang kusang loob mo yan, dapat noon ka pa tumutulong ng all-out dyan sa Ukraine. Lalo't kung kaalyadong bansa mo yan. Di ba? Kumaga naging matinding hakbang o naging matinding jumpstart pa ang ginawa ni President Trump dito sa Canada para magising itong leader ng Canada para tumulong ng todo dyan sa Ukraine. Ano pong saloobin nyo? Comment nyo sa baba kung sino po ba ang dito ang nasa tamang pag-iisip. Ngunit para kay Trudeau, tila hindi mahalaga ang pagkakaibang yon. Ayon sa kanya, kailangan umano ng Canada na magpatuloy na gawin ang mga bagay na mas nakakabuti at handa silang makipagtulungan sa kanilang mga kapitbahay. Hindi binanggit ng Prime Minister na hindi magpapadala ng tropa ang Canada sa Ukraine. Kaya naman ang tanong, ihanda na kaya nito ang army ng Canada sa Ukraine kung kinakailangan? Maring hindi rin, ngunit tulad ng sinabi ni Trudeau na everything is on the table. Ngayon mga kapatid, kung ang Canada ay direktang makikialam sa context sa Ukraine bilang isang fighting force o bilang bahagi ng isang peacekeeping mission, ipapadala dito ang ika-28 sa pinakamalakas na military sa buong mundo. Ayon sa Global Firepower, mayroong 68,000 aktibong military personnel ang Canada at dagdag pa ang 27,000 na mga nakareserba. Well, sa tingin ko, hindi ibubuhos ng Canada lahat ng kanilang mga sundalo dyan at ang kanilang mga firepower dyan sa Ukraine. Siyempre, maghahanda rin sila sa sarili nilang gera. Hindi nila ibubuhos yan. Susuporta lang sila ng sapat lang dyan sa Ukraine. Siyempre, ganun po yun. Hindi naman po talaga nilalaban yan eh. At kung baka gawin nila yan, na mag-all-out support sila sa Ukraine, ay maaari ring targetin din sila ng Russia. Ganun po yun. Siyempre po, nagbibigay ka ng napakatinding tulong eh. At ganun po yung gagawin, lalo po pag ginawa po nila yun yung sa asset ng Russia, na ipopondo sa Ukraine. Ay nako, magkakanda leche-leche po talaga yan. Bagamat tila medyo maliit ang mga numerong ito, lalo na kung ikukumpara sa kalakhan ng conflict na nilikha ni Putin sa Ukraine, tatanggapin ng Ukraine ang anumang tulong na maaari nitong makuha. Lalo na't marami sa mga sundalo ng Canada ay mataas ang pagsasanay at nakilahok sa mga operasyon na pinangunahan ng NATO sa nakaraan. Pagdating sa mga gamit pandigma, may stock na 351 na aircraft ang Canada, kasama na ang 66 na fighter jets at isang tanker fleet na may 6 na eroplano na maaaring mag-refuel ng mga eroplano ng Ukraine habang nasa ere. Malakas din po talaga ang Canada, hindi rin po biro ang kanilang lakas. Real talk po yan, no?
tested na rin po yung Canada mulat sa pool. Malaki rin ang inventaryo ng mga military vehicle ng Canada na may higit sa 21,700 sasakyan na maaaring i-deploy. Dagdag pa rito ang kanilang kahanga-hangang Navy na binubuo ng 73 assets na may kabuang tonnage na 119,637. Kabilang dito ang 4 na submarino at 12 frigates. Pareho sa mga ito ay maaring magamit ng Ukraine laban sa Russia sa Baltic Sea kung magpapadala ang Canada ng mga sundalo sa ground. Wala pang katiyakan mga kapatid ang posibilidad na magpadala ng mga sundalo ang Canada sa Ukraine. Hindi pa sinabi ni Trudeau kung may i-deploy ba na tropa ang Canada. Ngunit hindi rin niya tinatanggihan na posible nga itong mangyari. Ayon naman kay Trump, bukas na umano si Putin sa ideya ng pagpapadala ng European Peace Force sa Ukraine. Kung totoo ito ay isang malaking pagbabago sa polisiya ni Putin. Dati tinuturing niyang panganib ang kahit anong peacekeeping force, ngunit ngayon maaaring pabor na siya rito. Maring isang araw madadagdagan ng European. Yun po yun eh, 'di ba? Nakita nyo yung pagkakalahad dito ni Maharlika TV. Yung gusto talaga ng Amerika ay magkaroon ng kapayapaan sa dalawang bansang naglalaban. Kahit ano pang paraan 'yan. 'Di ba? Kahit lamang pa ba yung Russia diyan sa magiging deal o maging lamang pa yung Ukraine diyan. Ang point po dito, ang gusto ng Amerika ay magkaroon ng kapayapaan. Sila po ang totoong namamagitan sa mga bansang naglalaban. 'Di ba po? Nasa dalawang bansa na yan kung sa Russia o sa Ukraine, kung ano magiging deal nila eh. Kasi hodang sino pang lamang sa magiging deal. Ang pinupunto kasi ng Amerika, gusto nila ng kapayapaan. Sila po ay namamagitan. 'Di ba? Wala po silang pakialam kung ano magiging deal ng dalawang bansa naglalaban. Basta ang gusto ng Amerika, magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng tigil putukan para po may kapayapaan sa mundo. Ganun po ang lagi ko pong sinasabi sa inyo mula sa pulpa, na kapayapaan ang gusto ng Amerika. Peace Force ng mga sundalo ng Canada. Ngunit kailangan pa nating maghintay. Sa ngayon, malinaw na ang Canada ay patuloy na sumusuporta sa Ukraine. Ang pag-unfreeze ng $5 billion mula sa mga na-freeze na area-area ng Russia ay makakatulong sa Ukraine, pati na rin ang mga military aid na pinapaabot ng Canada. Ang pinakamalaking takot ni Putin ngayon ay ang pag-aakala niyang magkakaroon siya ng benepisyo sa pagbibigay ng pressure ng US sa Canada. Ngunit ang hindi niya namalayan, patuloy ang suporta ng Canada sa Ukraine at ito ay magpapalakas sa bansa laban sa patuloy na pagsalakay ng Russia. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Ayun lang po palakpakan po natin itong si Maharlika TV dahil grabe po yung kanilang research dito at ang kanyang paghahayag ng kanyang dokumentaryo dito sa kanyang video. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel, nasa description po ang link ng kanyang video, at huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ano pong palagay nyo sa loobin nyo sa video na napanood po natin? Comment down below, sino po ba ang tama sa ginagawa ng mga bansang to? Till next time po, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.